Tila nayayanig ang ipinangakong unity sa gitna ng tensyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Kamara. Ang tanong tuloy, solid pa rin ba ang unity team? Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pumalag na ang mga political party leaders sa mga akusasyong ipinukol kay House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang panayam sa SMNI. Sinabi kasi ni Duterte na ang Kamara ang pinakabulok na institusyon sa bansa at talamak umano ang pork barrel. Nag-ugat ang pambibiran niya sa pag-alis ng Kamara sa confidential funds ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa isang joint statement, sinabi ng political party leaders na nakalulungkot na siniraan ng dating Pangulo ang mismong institusyong sumuporta sa kanyang liderato noon. Hamon pa nila, sa halip na puro akusasyon, magsampa ng kaso kung may hawak siyang ebidensya. Sinigundahan niya ng House Secretary General. We have to say something, no? Hindi pwedeng laitin yung buong Kongreso, yung House of Representatives, no? Bakit hindi pwede? Bakit? May batas na ganon? Sir, diktador ho kayo? Ang pagkakaalam ko, kalayaan ng bawat Pilipino. Kung meron kaming pagpuna at maling nakikita dyan, pwede namin laitin, karapatan po namin yun. Bakit? Nasaktan ho ba kayo? Tama ho ba sinabi ni Pangulong Duterte? Hindi ako nagtatanong lang bakit ho kayo apektado? Kasi kung hindi naman po apektado, ito, walang biro ito. Ako ilang beses na akong nilait. Hindi. Pero pag hindi naman apektado, okay lang. Bakit? Okay lang. Hindi kasi tatanungin ko kayo. Kung kayo, kunwari, nilait kayo. Halimbawa, ikaw, kunwari, anharot, sinabi ka, magnanakaw ka. Hindi ka naman magnanakaw. Ba't ka masasaktan? Tatawanan mo pa. Tama, mali. Ako nga ilang beses na akong nilalait ng mga sabi nila kamukha ko lang si Derek Ramsey. Sabi ko, kapal naman ng mukha nyo. Oh, talaga nainis ako eh. Hindi, biro lang. Nainis ka, bakit? Truth hurts? hindi, diba? Pagka nilalait ka, okay lang, bakit ka magagalit? Kung hindi ka naman talaga totoo. Diba? Kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Pero kung totoo nga naman, masakit yun sa damdamin. Sabi nga nila sabi nila di ba, ang pinaka nakakasakit daw ay hindi ang panlalait ng kaibigan, hindi ang panlalait ng kung sino man, ngunit ang panlalait na nanggagaling sa iyong mahal sa buhay. Pero ngunit tatapot subalit, ang pinakamasakit daw sa lahat ay yung panlalait galing sa mahal mo sa buhay at kung yung panglalait ay totoo. Yan totoo, di ba? Magalit ka kung talagang totoo, pero kung hindi naman totoo, ba't ka magagalit? Tawanan mo lang. Kasi sininggle out tapos bringing up pa yung pork barrel, which is non-existence. Wow! Sir, wag daw tayo maglukuhan. Sir naman. Oo, wala nang pork barrel. Wala na yung salitang pork barrel pero napalitan na. Tigil-tigilan nyo nga kami, sir. Huwag nga kami. Eto, sir. Pasensya na ho, ginagalang ko kayo pero huwag nyo kaming tarantaduhin. Sa tingin ninyo, kung wala ng tagong pangalang pork barrel o yung makakamkam nitong mga congressman, marami pa kayo magko-congressman? Alam nyo ba, sir, ang gastos para ikaw ay manalo bilang congressman? Sa party list na nga lang Ang dami kong kilala nung nakaraang eleksyon, talo pa rin pero gumastos ng 500 million. Gagastos ka ng gano'n nang walang pork barrel? Sir naman, wag naman po kami. Lokohin nyo na yung mga iba dyan. Di ka na yun, Pero kami wag, sir. Wag tayo. At alam mo yan, sir, tanong mo mga congressman, wala silang extra dyan? Pwede silang nag-alat ng project sa bawat distrito nila at doon na nagkakaroon ng kunyatan. Yung totoo, aalat mo project dito, tapos kokonyatan mo na lang dyan, magkano, ganitong porsyento, ganito, sir naman.
Iniba nyo lang yung pangalan, hindi lang mahahawakan, pero nandyan na yan sa extraordinary, kung ano-ano, di ba? Lokohin nyo na mga tanso, sabi nga ni Kat Mingson, wag yung taong bayan na nag-iisip. Tayo naman, pagluloko-loko pa eh. Hindi rin pinalampas ng Kamara ang death threat ni Duterte kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nabanggit ng dating Pangulo ang pagbabanta sa isang panayam sa SMNI. Naka-private na ngayon online ang video ng interview na yan. Giit ng Kamara, dapat itigil ni Duterte ang pambabanta sa sinumang miyembro ng Kamara. Magsasampa naman daw ng reklamong grave threat si Castro laban kay Duterte. Bukas naman daw ang Kamara magbigay ng security detail kay Castro. Grabe talaga nga naman. Ha? Kamara, hindi nyo na kailangan si Castro bigyan ng security detail. Grabe naman kayo. Ngayon lang ata talagang pinagtanggol ng Kamara itong mga makabayang black. Alam nyo namang meron na sariling security detail yan eh. Di ba? Marami na ang security detail yan, di nyo lang alam. Personally, mukhang hindi ko naman inasahan yung ganun talagang, parang first time ito. Kahit siya nagtaka first time lang na suportahan kami ng leadership ng Kamara. Mga kababayan, ito ho ba yung sinasabi niyong unitae? Hindi, totoo lang. Ito ho ba yung unitae na sinasabi ninyo mag-unite tayo dito sa mga to? Pagkatapos pinaghirapan ng 6 na taon mapugsa ang mga kasamahan nito, ngayon unity with them? Anak kayo ng weteng. Hindi, ito. Makinig kayo mga kababayan. Kayong mga loyalistang mga tansu dyan, naalala nyo, isa sa mga laging ginagamit ng pambira dito sa mga Pinklawan, Dilawan, kay Lenny, kay Aquino, ano laging sinasabi natin noon? Di ba iisa natin na sino ang nagpalaya kay Joma Sison? Walang iba kung hindi itong Dilaw. Yung pangulo natin dati na Dilaw, di ba? Yun na nagpalaya. Galit na galit tayo. Tingnan mo na kayo mga komunista. Ganyan-ganyan kayo, di ba? Tama, mali. Tapos ngayon, eto na. Nakikipag-unite na dito sa mga to. Tuwan-tuwa kayo, mga animal kayo. So, ito ba ang sinasabi ninyong unitae? Kaya tuloy naiisip ko, alam nyo, yung in-interview natin si Pangulong Duterte, di ba? Isa uya sa mga, mga binanggit niya. Naku, wala na, comment ako doon. No comment ako. Na nag-declare sila ng support and solidarity sa akin at sa miyembro ng Makabayan. Sa pambibira ni dating Pangulong Duterte kay Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at kilala rin katandem ng anak niyang si VP Sara, senyales nga ba ito ng bitak sa solid unity na ikinakampanya noon? Tingin ni political analyst Dennis Coronacion, dumaraan sa pagsubok ang unity team, bagamat nananatili itong buo. Hindi sila talaga isang solid and monolithic block. Alam mo, kailangan mamili ni Pangulong Marcos dito eh. Ako, meron pa akong tiwala kay walang biro ito kahit ako ay hindi bumoto kay Marcos. Kahit pa paano, may tiwala ako sa kanyang kapiraso na sa tingin ko, meron niyang puso para kay VP Sara Duterte. Ngayon, Mr. President, this is the time na ipakita mo if you are really for the Vice President.